Good day mga ka-Airgunners! This is Rodolfo Nonoy Hehastro Jr. and welcome to Rogans TV. In today's video, tatalakayin natin ngayon yung suggest ng isa nating ka-Airgunner na topic, yung comparison ng mga materials ng shooting barrel. Yun ay ang steel, bronze o tanso at saka stainless steel shooting barrel. So, in this video, malalaman nyo mga ka-Airgunners ang pagkakaiba-iba nila. Kaya stay tuned lang mga ka-Airgunners para madagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa airgun. Para hindi na tayo magtagal, let's get started! Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako si Rodolfo Nonoy Hehastro Jr. Anak ako ng founder ng Rogans Airgun Company na si Rodolfo Hehastro Sr. So kaya alam ko ipaliwanag ang mga ito based sa aming experience sa production ng aming airgun na almost 50 decades. Kaya makapansin nyo na halos lahat sa mga video ko ay nakakapag-share ako ng mga knowledge tungkol sa airgun. Kagaya po ng topic natin ngayon, yung pagkakaiba ng tatlong klase na shooting barrels. Namely, steel, bronze o tanso o stainless steel shooting barrel. Pero mga ka-Airgunner, disclaimer lang po, may kanya-kanya tayong mga paniniwala o mga pamantayan tungkol sa tatalakayin po natin ngayon. Nasa inyo po yan kung tatanggapin nyo o hindi. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa Rogans Airgun Company, kung kumusta na ngayon, ang sagot ko po dyan ay closed na po o shutdown way back in the year 2000. Kung gusto nyo malaman dahilan ay may in-upload na po akong video niyan. Panoorin nyo na lang po doon kung ano ang dahilan ng pagsikat at pag-close ng Rogans Airgun Company. May standard po sa tamang rifling groove. Yan ay ang mirror finish. Ano po yung mirror finish na sinasabi ko? From the name itself, mirror, yung pong loob ng bore kailangan po ay makintab na halos ay pwede ka na lang manalamin sa loob ng bore. After nun, pagka makinis na yung bore o mirror finish na siya, saka siya papasukan ng rifling bit para magkaroon ng groove. Pagdating naman po sa rifling groove, may dalawang klase. Yan ay yung popular na button rifling at saka yung hook na nakaukit lang sa loob ng rifling bore po nyo. So mga ka-Airgunner, proceed na po tayo sa tatlong klase na metal na ginagamit sa shooting barrel. Unahin po natin yung steel. Ano po ba ang advantage ng steel shooting barrel? Ang steel shooting barrel ay madali pong i-machine. Hindi po siya ganoong katigas. Madali po siyang i-drill o barinahan compare sa ibang metal. At the same time, dahil common materials lang ito, ay madali itong mabili sa market. Madali lang itong makita. At sa kasaysayan po ng shooting competition na ginagamit sa airgun na steel, may champion record na po ang steel. Particularly na gawang German. Mahilig ang mga German sa steel shooting barrel. So alam naman po natin, ang mga German people ay masyadong meticuloso sa paggawa ng shooting barrel o mga ibang machinery. Sa history record lang sinasabi ko about sa airgun competition na ginamit ang steel shooting barrel, make your own research na lang po. Ang disadvantage nga lang po ng steel shooting barrel ay prone ito sa rust o kalawang. Next is brass o tanso na shooting barrel. Katulad po ng steel, ang brass shooting barrel ay madali po itong i-machine. Malambot din po ito. Kagandahan po dito, makakabili kayo sa market na mirror finish na itong brass shooting barrel. Advantage po ng brass shooting barrel o tanso ay hindi po ito kinakalawang. Safe din po itong brass shooting barrel dahil hindi ito pwede pong balahan ng live na ammo o yung bala na binabala sa firearms. Kaya nga, ang Rogans Precision Airgun Company, yan po ang materials na ginagamit for safety reason. Kaya po, kung may makikita kayo na Rogans na may steel shooting barrel o stainless, maaaring pinasadya po yan sa factory namin. Pero, mayor parte ng production namin ay puro brass ang ginagamit o tanso. Again, kaya tanso po yan na ginagamit namin ay para po hindi prone sa corrosion o kalawang. At the same time, hindi siya po pwedeng balahan na live ammo o firearms bullet.
disadvantage nga lang po nitong brass shooting barrel ay madali po itong mapudpod dahil malambot po siya. Pero may katagalan po naman bago mapudpod. Next po ay stainless shooting barrel. Ang advantage po nito, hindi kinakalawang. Madulas po ito, nag-i-increase ang velocity ng airgun nyo ng up to 20%. At ang stainless steel shooting barrel po ay tumataas in the long run ang value. Siyempre po, dahil ito ay magandang gamitin, mahal po ito, mataas ang presyo na halos 3 times ang presyo nito kumpara sa steel shooting barrel at sa brass shooting barrel. Bukod dito, mahirap hanapin po yung stainless steel. Unlike sa iba pong materials na madali mo lang makikita sa market. At ang isa pong disadvantage ng stainless steel shooting barrel ay mga special equipment po para makapagbutas kayo ng stainless steel shooting barrel. Dahil sobrang tigas po ito. So mga kaeganes, ang tip ko sa inyo, para tumagal po ang inyong airgun shooting barrel, kahit na anong klaseng metal po yan, yung maintenance po ay huwag nyo kakalimutan na lagi nyo pong lilinisin siya na rust o corrosion free shooting barrel nyo. Lalagyan nyo po ng bulak, linisan nyo po at huwag nyo lalagyan ng oil ang loob ng shooting barrel nyo dahil makaka-apekto yun sa accuracy. Pwede nyo pong lagyan ng oil yung labas pagkatapos yung mag-hunting, lalo pag umuulan. O kaya matagal na pong na-stack ang barrel nyo, hindi kayo makapag-hunting, busy po kayo, ay kailangan po ng maintenance po. Lilinisan nyo na maigi para tumagal po sa paggamit. Kahit na ano po naman mga gamit, pag hindi nyo minahal, hindi po rin kayo mamahalin ang gamit nyo. At hindi po ito magkatagal sa inyo. So with that mga ka-airgunner, sana ay marami kayong natutunan sa topic natin ngayon. At kung may mga katanungan po kayo, please comment down below. At yan po ay sasagutin ko sa aking buong makakaya. Kung maganda-ganda yung tanong nyo, ay pwede ko itapik tulad ngayon. Shout out nga po sa lahat ng mga sumusuportang ka-airgunners sa Rogans TV on YouTube. Sa mga wala sawa niyo po sa pagsuporta, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagtatanong, nakikita niyo naman, sinasagot ko po yan sa mga shorts video ko po. At itong kagaya dito po. Please don't forget to subscribe and push the notification bell para maging updated po kayo sa mga next video po natin darating. So with that mga ka-airgunner, until next time, goodbye and God bless.